Ako ang inyong Lolo Pael, at ito ang aking kwento. Ang binatang albularyo at ang buntis. Ikaw naman na bata ka. Bigla-bigla ka na lang sumusulpot ng walang abiso. Hindi man lang tuloy ako nakapaghanda ng kahit ano, oh. Gusto ko po kasi kayong sorpresahin eh. O ano po, kumusta na po kayo? Eto, sa awa ng Diyos, malakas pa at wala pang iniintang sakit sa kabila ng edad ko. Mukhang tatagal pa ata ako sa mundong ito eh. Mabuti naman po. Gusto ko po kasi kayong makasama na matagal eh. Ay, may pasalubong nga po pala ako sa inyo. Ano yon? Alak ba? Hindi pa rin kayo nagbabago, lo. Siguro, malakas pa rin kayong uminom hanggang ngayon, ano? Alam mo naman na hindi na nawawala sa sistema ko yung alak eh. Mapapadali lang ang buhay ko kapag hindi naglagay ng alak sa katawan ko. Naiiling na lang si Noel sa katwiran ng tiyuhin. Ang matandang lalaki na ang kumupkop at nagpalaki sa kanya simula ng maagang maulila sa mga magulang. Sinulyapan niya ang tiyuhin na halata ang pagkasabik sa kanyang pasalubong. Kaya naman inilabas na niya ang bote ng lambanog na paborito nito. Pinagkukuskusan pa nito ang 2 palad bago inilahad ang kamay. Nako, salamat iho. Pinasaya mo na naman ako nito. Uy, paalala lang Chong ha. Hinay-hinay lang po sa pag-inom ha. Hindi na po kayo bumabata. Ay, oo naman. Hindi naman ako ganong kasiba sa alak eh. Naiiling na naman si Noel sa tugon ng matandang lalaki. Batid niya kasi na hindi totoo ang mga sinambit nito. Siya nga pala, Chong. Kumusta yung baryo natin ngayon? Tahimik naman itong mga huling araw. Bakit mo naman naitanong? Wala naman po. Naitanong ko lang. Baka ka ako kasi napapalaban pa kayo eh. Ay, akala ko naman may malasakit ka na sa baryo natin kaya ka nag-uusisa. Talaga bang hindi na magbabago ang isip mo? Oh? Hindi ko pa po alam eh. Naguguluhan po ako eh. Kaya nga po ako nandito eh, baka sakaling maliwanagan yung isip ko. Sana'y habang nandito ka, mapag-isipan mo na ang bagay na inaalok ko sa iyo. Wala namang ibang magmamana nun kundi ikaw. At saka, may kaalaman ka na rin naman, di ba? Alam niyo naman po na mataas ang pangarap ko eh. Kaya nga pinipilit kong makatapos dahil ayokong maburo na lang sa baryo natin. Pwede mo naman pagsabayin ang pangarap mo at ang tungkulin mo. Kaya lang po huwag na muna natin pag-usapan ang bagay na yan. Hayaan mo ang panahon ng magpasya sa magiging kapalaran mo. Sige ho. Magpapahinga po muna ako. Napagod po ako sa biyahe Ay, sige. Pupunta muna ako kina kumparing Ige at nang matikman na namin ang dala mong alak. Sige po. Basta wag lang po kayo magpapakalango sa alak ha. Umuwi po kayo kaagad. Tumangulang ang kanyang tiyuhin. Kinuha na nito ang paborito nitong sombrerong buli na nakasabit. Siya naman tumuloy na sa loob ng bahay. Sa sala naroon ang mga ginagamit ng tiyuhin sa panggagamot bilang albularyo. Bata pa lang ay kasama na siya ng tiyuhin sa paggagawa ng mga halamang gamot. May mga pagkakataon pang dumadayo sila sa ibang lugar o pusod ng gubat para lang sa mga halamang yon. Nais ng kanyang tiyuhin na siya ang sumunod sa yapak nito. Pero naroon ang kanyang pag-aalinlangan. Ay nako, bahala na. Matutulog na lang muna ako. Sigurado ako na uumagahin na naman sa pag-uwi itong si Chong. Kinabukasan, silahis ng araw na pumapasok sa mga siwang ng bintana ang nagpagising kay Noel. Bumangon na siya at dumiretso sa kusina.
naabutan niya ang kanyang tiyuhin na naghahanda ng kanilang almusal. Ah, gising ka na pala. O tara, magkape ka na. May mainit ng tubig dyan. Sandali na lang naman ito. Anong oras po kayo nakauwi, Chong? Hindi ko po kasi namalayan ng pag-uwi nyo eh. Pa naman. Siguro mga 12:00 pasado lang. Wala naman po ba kayong nakasalubong na aswang? Naramdaman akong may sumusunod sa akin pero hindi naman siya lumapit eh. Alam niya kasi na delikado siya sa akin. Bukod kasi sa pagiging magaling na albularyo ng tiyuhin, kilala rin ito bilang tirador ng mga aswang. Hindi pa rin pala kayo tinitigilan, no? Yung pa rin po ba yung gusto nilang makuha sa inyo? Ay nako, wala nang iba. Pero hindi nila ito mapapasa kamay. Tanging ang taong karapat dapat lamang ang maaaring magmay-ari nito. Matama na tumitig sa kanya ang tiyuhin. Nakaramdam naman ng pagkailangang binata, kaya umiwas na lang siya. Ay, siya nga pala. Mangangahoy po pala ako mamaya. Napansin ko po kasi na konti na lang ang panggatong natin dyan. Kailangan makapagtambak bago dumating ang tag-ulan. Kahit anong gawin mong pag-iwas, kapag ikaw ang pinili ng mutya, wala ka nang magagawa pa. Ay, Chong naman. Sinabi ko na nga po na may iba akong gustong gawin eh. Huwag niyo naman pong hadlangan yung pangarap kong yun. Hindi naman kita hinahadlangan eh. Pwede mo naman kasing sabay na gawin eh. Kasi nga ho, Chong, hindi lang po yun ang dahilan ko. Ang totoo niyan, takot ako na makaharap ako ng aswang. Baka hindi ko rin ho kayanin eh. Hindi mo maiiwasan na makaengkwentro ng mga kampo ng dilim. Baka nga may nakakatabi ka na o nakakausap. Pero hindi mo lang alam na aswang na pala. Di ba? Napapakamot na lang sa ulo si Noel. Kahit kailan talaga wala siyang panalo pagdating sa pakikipag-argumento sa tiyuhin. Pagkatapos ng kanilang almusal, nagtungo na si Noel sa kakahuyan na malapit lang sa kanila. May ilan siyang nakasabay na patungo rin doon. Binati niya ang mga ito. Ang mga ito ay nagtungo pa sa pusod ng gubat. Samantalang siya ay hindi na lumayo pa. Bago mananghalian, umuwi na siya ng kanilang bahay. Nadatnan niya na may ilan nang nagpapagamot sa kanyang tiyuhin. Narinig pa niya ang pakikipag-usap ng tiyuhin sa pamilya ng dalagang ginagamot nito. May malaking inggit ang may gawa nito sa anak niya. Maaring malapit sa inyong pamilya ang nagpakulam sa inyong anak. Wag na kayong pumunta dito. Ako na lang ang magtutungo sa bahay ninyo. Matapos magpasalamat, umalis na ang pamilya kasamang isang dalaga na balot ang katawan dahil sa mga tumutubong sugat dito. Sunod namang ginamot ng tiyuhin ng isang buntis na pinaniniwalaan na inaaswang. Hindi na namalaya ni Noel na kanina pa siya nanunood sa panggagamot ng kanyang tiyuhin. Nang makaalis ang huling nagpagamot, noon lang lumapit si Noel. Chong, taga saan po yung mga yon? Yung pamilya nung dalagang pinakulam, sa sunod na baryo lang. Yung huli ko namang ginamot, bago lang dito sa atin. Nakapangasawa ng taga rito. Sino kaya yung umaaswang sa babaeng yun, no? May pinaghihinalaan ako. Pero kailangan ko muna siyang mahuli sa akto. Paano nyo naman puhuliin sa akto kung sino yung aswang? Mamayang gabi. Ang mabuti pa sumama ka sa akin. Hindi naman agad nakasagot si Noel. Bigla kasi siyang kinabahan. At saka kahit tumanggi siya, ipagpipilitan pa rin ng tiyuhin na sumama siya rito. Bandang 9:00 ng gabi, lumabas sila ng bahay. Pinuntahan nila ang bahay ng buntis na nagpapagamot dito. Malayo pa lang sila ay naaamoy na nila ang mabahong amoy na sumasama sa hangin. Andito lang siya sa paligid. Talasan mo ang pakiramdam mo. Habang palapit sila sa bahayan,
panay rin tahulan ng mga aso. Galit na galit ang mga tahol ng mga ito na tila ba merong nakikita na hindi gusto. Matapang na hinarap ng tiyuhin si Aling Linda habang sumisingasing na palapit sa kanila. Inilabas naman ng tiyuhin ang gulok nito na ang hawak ay mula sa matigas na kahoy. May mga nakaukit din na mga sinaunang letra doon. Sa isang iglap, gumugulong na ang ulo ni Aling Linda habang ang katawan nito ay nanatiling nakatayo. Ang galing! Ang bilis niyo siyang natalo ah. Bakit ko pa ba patatagalin? Doon din naman ang punta niyan. Ilang sandali pa ay naroon na ang mga tao na nakabatid na mga nangyayari. Larawan ng iba sa kanila ng hindi pagkapaniwala na ang aswang na nababalita ay walang iba kundi si Aling Linda. Mabait kasi ito at masipag na naglalako ng gulay tuwing umaga na siyang ikinabubuhay nito. Umuwi na rin ang magtiyuhin. Habang daan, tahimik lang si Mang Jose habang ang binata ay inulit lang na sabihin ang naganap kani-kanina lang. Hindi lingid kay Mang Jose na kanina pa may sumusunod sa kanila. Paglabas pa lang nila ng bahay. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nanggagamot muli ang kanyang tiyuhin habang siya ay tumutulong-tulong dito. Chong, bukas nga po pala luluwas na ako. Ha? Ay, ganun ba? Ang bilis naman ng bakasyon mo. Meron pa po kasi akong kailangan asikasuhin eh. Ay, di sige. Mag-iingat ka na lang. At saka, bisitahin mo na lang ulit ako. Hindi naman ako umaalis dito eh. Opo, dadalang ko po ulit kayo ng alak. At kumusta mo na lang ako kay Lisa at Andong ha? Makakarating po. Minsan po kayo naman ang dumalaw sa kanila. Alam ko po miss na nila kayo. Ang mga tinutukoy ni Mang Jose ay ang dalawang nakababatang kapatid na sa ibang lugar nakatira. Bihira na lang din kasi silang magpangita ng mga ito. Nang umalis si Noel, ang bigat ng kanyang pakiramdam. Makailang beses din niyang nilingon ng tiyuhin. Parang gusto niyang bumalik. Binaliwala na lang niya ang kakaibang nararamdaman. Isang linggo na simula nang magpaalam siya sa tiyuhin, dinalo siya ng masamang pangitain. Iba ang kaba na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Kaya kahit gabing-gabi na, umuwi pa rin siya. Mabuti na lang, inabot pa niya ang huling biyahe pauwi sa kanila. Habang sakay ng tricycle, may itim na ibon ang sumusunod sa kanila. Kahit ang driver ay bahagya ding kinikilabutan. Mabuti na lang taga doon din ang driver at hindi na niya kailangang bumalik. Pagdating sa bahay ng tiyuhin, katahimikan ang bumungad sa kanya. Patay din ang ilaw sa buong bahay. Chong, gising pa po ba kayo? Nang akmang bubuksan na niya ang kawayang pintuan nang mahagi pang isang anino sa gilid ng kanyang mga mata. Humarap siya rito. Batid niyang nagtatago yun sa likod ng puno ng santol. Sino ka? Huwag ka magtago, lumabas ka dyan! Dahan-dahan namang lumabas ang isang nilalang. Mabalahibo ang braso at mukha nito. Namumula ang mga mata. Umaangil ito ng parang hayop. Ano kailangan mo? Anong ginawa mo kay Chong? Imbis na sumagot, ngumisi lang ito sa kanya bago siya sinugod. Nagpambuno sila nito habang patuloy sa pagdagundong sa matinding kaba ang kanyang dibdib. Sa pagtataka ng binata, bigla itong huminto sa pag-atake sa kanya. Para bang may nakita ito na nakakatakot na bagay. Nang tumakbo ito palayo, hindi na niya hinabol pa. Agad na siyang pumasok sa bahay ng tiyuhin. Makailang beses din niyang tinawag ang pangalan nito. Saktong lalabas siya ng pinto nang papasok naman ito. Pareho pa silang nagkagulatan. Chong, saan kayo nanggaling?
Saan pa ba? Bakit bumalik ka kagad? Akala ko ba matagal ka pa bago bumalik? Ha? Kasi nagkaroon ako ng masamang pangitain eh. Akala ko nasa panganib ang buhay niyo. Kung ganun nakakaroon na ng bisa ang mutya. Mutya? Anong mutya? Sa tagal ng panahon, sa wakas, nabatid na rin nito ang gusto niyang maging tagapangalaga na susundin nito. Chong, hindi ko po kayo maintindihan eh. Pakipaliwanag niyo nga po. Imbis na sagutin siya nito, lumapit ito sa iskaparate na kung saan nakalagay ang mga halamang gamot nito. Sa likod ng mga botelya, naroon ang maliit na pakete. Kinuha nito yon at binuksan sa harapan niya. Naroon ang tila pangil ng kung anong hayop. Simula ngayon, ikaw na ang mangangalaga sa mutya na ito. Ito ang pangil ng aswang. Hindi po ba sa inyo yan? Ako lang ang nagtago sa mutya na ito hanggang dumating ang tunay na mangangalaga rito. Noon pa batid ko lang ikaw yun. Pero nararamdaman ko na hindi ka pa handa. Paano niyo po nasabing handa na ako? Dahil ito mismo ang nagpabalik sa'yo. Naguguluhan pa rin si Noel. Parang ayaw tanggapin ng utak niya ang mga pahayag ng tiyuhin. Ikinuwento naman ng tiyuhin kung saan ito yun nakuha. Anito, hindi lahat ng aswang ay likas na masama. Meron daw itong naging kaibigang aswang na namatay dahil sa pagliligtas sa kanya. Bago daw ito nawala, ibinigay nito ang mutya ng pangil ng aswang. Hindi na rin umalis si Noel. Parang nawala na siya ng interesto pa rin ng pangarap niya. Napagtanto rin niya kasi sa sarili na mas mahalaga sa kanya ang tiyuhin. Saan po yung lugar na pupuntaan natin? Sa may Baryo Sikil. Hindi po ba liblib na lugar na yon? Sa pagkakaalam ko tatawid pa tayo ng ilog bago makarating sa baryo na yun May susundo naman sa atin sa may ilog, kaya huwag ka mag-alala. Sino po ba yung gagamutin nyo doon? Bakit hindi po sila yung nagtungo dito? Katulad nung ibang gusto magpagamot sa inyo. Hindi maaari, iho. Hindi nila kakayanin ng 10 estudyante na dalhin dito. Ho? Mga estudyante? Anong nangyari sa kanila? Ang principal mismo ng paaralan doon ang nakiusap sa akin na gamutin ng mga bata. Tila daw sinasapian sila ng masamang elemento Mabuti pa po bilisan na natin para mapagaling nyo na yung mga bata. Nakakaawa naman po sila. Napangiti naman si Mang Jose sa nakikitang interes ng pamangkin sa panggagamot. Hindi tulad noon na tila napipilitan lang na sumunod sa kanya. Sa kantong papasok ng baryo, sumakay sila ng habal-habal hanggang marating nila ang ilog. Naroon ang ilang lalaking bigotilyo na naghihintay sa kanila. Hinagod pa sila ng tingin nito bago sumilay ang ngiti. Nung lumapit sila rito, agad itong nagpakilala bilang Romeo. Ito daw ang nag-utos na puntahan sila para sabihin na kailangan nila ng tulong. Sa eskwelahan sila dinala nito kung nasaan ang mga estudyante na edad 12 at 14. Naroon din ang mga magulang na mga bata. Hindi daw nila maiuwi ang mga bata dahil nagwawala daw maigi. Kapag nasa loob lang sila ng eskwelahan, mas kalmado daw ang mga ito. Pagpapausok tayo sa buong eskwelahan mamayang hapon. Oho, Chong. Tingnan nyo naman yung mga bata, Ang sama ng tingin nila. May ibang kumukontrol sa kanila. Hindi natin kauri. Pagdating pa lang natin, nagpupuyos na sila sa galit, Hindi nila gustong nandito tayo.
Mukhang natututunan mo na ang kaalaman mo. Basta na lang po pumapasok sa utak ko yung mga dapat kong sabihin. Tara na po, puntahan po natin yung likod ng eskwelahan. Naroon ang mahigit 100 taon ng puno ng balete. Nagpatiuna na si Noel sa pagtungo roon. Kasunod si Mang Jose at si Ginoong Romeo Layog ang prinsipal ng eskwelahan na yon. Kahit ito'y namamangha sa kanilang magtiyuhin, para kasing kabisado na nila ang lugar na yon. Pagdating sa pinakalikod ng eskwelahan, mapuno at masukal doon. Naglakad silang tatlo hanggang marating nila ang puno ng balete. Napakanutang noon ni Noel. Tila kasi binalak putulin ang puno na yon. May bakas kasi ang katawan nito ng matalim na bagay. Natuyo na rin ang dagta nito. Sila naman pala may kasalanan kung bakit gumanti yung mga elemento rito sa mga bata Hindi na nila ginalang yung mga nilalang na matagal ng panahon na nakatira dito. Sabay naman na sinulya pa ng magtiyuhin ng prinsipal na napatungo na lang. Hindi nito matagalan ang nanunuring tingin nila pareho. Maya-maya, napabuntong hininga na lang ito. At saka sinabi ang ilan sa mga estudyanteng sinabihan umano ang siyang may kagagawa nun. Nadamay lang daw ang ibang estudyante. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Noel. Umarap siya sa puno ng balete. Pilit siyang nakikipag-ugnayan sa nilalang na nakatira doon. Pero masyadong malakas ang kapangyarihan nitong bumabalot dito. Ayaw nitong makipag-ugnayan. Nag-aagaw dilim na nang biglang sabay-sabay nagwala ang mga bata. Kahit 5 na ang umahawak sa bawat isa, hindi pa rin sila mapigilan sa pagwawala. Sumisigaw din sila at ang iba ay nag-iiba ang boses. Ang isa sa nakawala sa pagkakahawak, lumapit ito sa pader at inuuntog ang ulo hanggang magduguyon. Nilapitan nito ni Noel at pinigilan. Binulungan niya hanggang tumigil ito at bigla na lang hinimatay. Dito lang kayo, Chong. May kailangan lang akong gawin. Teka, anong gagawin mo? Haharapin ko yung nilalang na nakatira sa puno ng balete. Tinangguan naman siya ng tiyuhin at saka nagtungo sa likod ng eskwelahan kung nasaan ang puno ng balete. Palapit pa lang, ramdam na niya ang malakas na puwersa na pilit tumaharang sa kanya. Tigilan mo na yung mga bata! Hindi nila sinadya kung may nagawa man silang pagkakamali sa'yo. Isang tawa naman ang pumuno sa lugar na yon. Para bang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Batid ni Noel na hindi madaling talunin ang kapangyarihan nitong itim. Mapagiganti ang nilalang na nakatira sa puno ng balete at mapag-imbot ang puso nito. Isang orasyon ang binigkas ng binata. Pero ganun na lang ang gulat niya nang sabayan siya nito. Tila nilalapastangan nito ang kanyang orasyon. Ngunit hindi nagpatalo si Noel. Ipinikit pa niya ang kanyang mga mata at hinaplos ang kwintas na nakasuot sa kanyang leeg. Hindi alam ni Noel kung gaano siya katagal sa ginagawa hanggang ang hangin ay naging banayad. Natalo ko kaya siya? Oo, iho. Hindi niya na kaya ang kapangyarihan mo. Chong, kanina pa po kayo nandyan? Nakita ko kung paano ang ginawa mo. Nagulat pa siya nang sabihin ng tiyuhin na ilang oras nang nakakalipas simula ng labanan niya ang elemento na nakatira sa puno ng balete. Ganong katagal? Akala ko ilang minuto lang yun. Kaya pala, ngalay na ngalay ako . Ang mga bata po, kumusta na sila? Maayos na ang lagay nilang lahat. Hindi rin nila naalala ang mga nangyari sa kanila. Mabuti naman okay na sila. Bago umalis sa baryo na yon, nagpatay muna sila ng manok at pinadugo sa mismong puno ng balete. Nag-alay rin sila ng pagkain sa mga ito. Hindi pa rin mapaglubag ang kalooban ng nilalang na nakatira sa puno. Pero
batid niya na hindi na rin ito manggagambala pa sa mga estudyante. Pauwi na sila na makaramdam ng pagkahapo si Noel. Nasabay na sila nang bumigay ang kanyang katawan. Bigla na lang siyang natumba. Noel, anong nangyari sa'yo? Inaapoy ka ng lagnat. Isang linggong walang malay si Noel. Hindi rin bumababa ang lagnat nito. Ay nako, alam kong magagawa mong lampasan ang pagsubok na ito, iho. May tiwala ako sa iyo na makakaya mo ito. Lumipas pa ang 3 araw bago nagising si Noel. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Pakiramdam din niya napakalayo ng kanyang nilakbay. Pagod na pagod siya, yun ang kanyang pakiramdam. Agad siyang humingi ng tubig sa kanyang tiyuhin na hindi umaalis sa kanyang tabi. Kahit bakas ang pag-aalala, masaya ito na makitang may malay na siya. Sa buong maghapon na yon, gumanda na ang pakiramdam ni Noel. Kasalukuyan silang magkaharap na mga sandaling yon sa sala ng bahay ng tiyuhin. Sa wakas, maaari na ako makapagpahinga sa panggagamot. Dahil nandiyan ka na. Alam kong magagawa mo na ang lahat ng nagawa ko. O masigit pa. Chong, ano pong plano nyo? Una sa listahan ko dalawin ang iba kong mga buhay na kapatid. Kung posible nga lang libutin ko ang buong Pilipinas Bakit po hindi? Kaya nyo naman po Ay nako, hindi ko na rin kakayanin, no? May mga pagkakataon na parang nangihina na rin ako Siguro dahil na rin sa ginawa kong pang-aabuso sa katawan ko at pagod na rin sa lahat ng laban na pinagdaanan ko sa buhay. Kahit ano pa pong laban ang dumating, wag na wag pa rin po kayong susuko. Ay, oo naman. Gusto ko pang makilala yung babaeng makakasama mo sa buhay Ang gusto ko, bago ako mawala sa mundong ito makita ko munang lumagay ka sa tahimik na buhay. Wala nga po magkamali, Chong Baka hindi ka marunong manligaw. Wala pa po talaga akong napupusuan. Hoy, huwag kang gumaya sa akin na dahil sa pagiging pihikan hindi tuloy nagkaroon ng asawa at anak. Pangarap ko din naman po na magkaroon ng sariling pamilya. Darating din po tayo dyan. Kailan niyo po ba balak na puntahan yung mga kapatid niyo? Sasama na po ako para makita ko rin yung ibang pinsan ko. Tagal na rin namin na hindi nakikita-kita Balak ko sana bukas na ng umaga tayo umalis. Kinabukasan nga, hindi pa man nagliliwanag, lumakad na ang magtiyuhin. Medyo may kalayuan din kasi ang lugar kung saan naroon ang 2 pang kapatid ng kanyang tiyuhin. Sa 8 kasing magkakapatid, 3 na lang silang buhay. Ang ama niya ang bunso sa magkakapatid na unang namatay sa magkakapatid nung 8 taong gulang pa lamang siya. Nang dumating nga sila doon, walang pagsidla ng kaligayahan na nakita ng binata sa tiyuhin at iba pa nitong kapatid. Nagbanding din silang magpipinsan bago nagpasyang umuwi din ng hapong yon. Paano po, Chong? Maiwan ko na po kayo dito. Hindi niyo man po maiwasan ng uminom. Bawasan niyo na lang po, ha? Ikaw talaga. Paalis na nga lang naghahabilin pa. Ikaw, mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Talasan mo ang pakiramdam mo palagi, ha? Opo, Chong. Lagi ko naman pong tinatanda ng mga sinasabi ninyo Ay, ikaw na rin ang bahala sa bahay, ha? Palang araw ikaw na rin ang magmamana nun. Nakangiting tumango ang binata. Bago tuluyang umalis, nagpaalam muna siya sa mga naroon nilang kamag-anak. May ilan na pinigilan siyang umuwi muna, pero nagdahilan siyang may gagawin pang importanteng bagay. Gabi, nasa jeep pa lang siya, nakaupo siya sa may likuran ng driver, katapat niya ang isang buntis na huling sumakay. Hindi niya sana papansinin ito, ngunit baka sa mukha nito ang pagkabalisa.
mailap din ang mga mata nito. Nang sulyapan niya ang kamay nito na nakapatong sa kandungan, nanginginig yon. Nang bumaba siya sa kanto ng papuntang baryo nila, bumaba rin ang babaeng buntis. Hindi na nakatiis na hindi ito tanungin ni Noel. Miss, sa baryo ba namin din ang punta mo? Oo. Taga doon ka ba? Oo. Kung gusto nyo sumabay ka na para makamura ka sa pamasahe. Sino ba ang pupuntahan nyo doon? Ha? Kaibigan lang. O ano, sasabay ka na ba? Ano kasi, hindi na. Mauna ka na lang. Matiim na tinitigan ni Noel ang babaeng buntis. Kanina pa siya nahihiwagaan sa kilos nito. May kakaiba rito na hindi niya matukoy. Pero hindi naman niya maaaring iwan ito sa 10 oras ng gabi at buntis pa. Huwag kang matakot sa akin. Mabait ako. At para maniwala ka ito ang ID ko. At isa din pala akong albularyo sa baryo namin. Ha? Isa kang albularyo? Parang ang bata mo naman para maging albularyo. Yun ang totoo. Kahit ipagtanong mo pa sa baryo namin. May nakakatawa ba? Ha? Wala naman. Pasensya na. Ano? Sasabay ka ba? Nasaan niyo pa rin ng babae ang pagkabalisa at pagkalito. Tila meron din itong kinatatakutan. Napansin din ni Noel ang pagtaas-baba ng dibdib. May tinatakasan ka ba? Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Nababasa ko kasi yung takot sa mga mata mo At saka walang babaeng buntis ang lalabas ng ganitong oras. Di wala kang dalang proteksyon para sa sarili mo. Nagkakamali ka, mister. May pupuntahan talaga ako dyan sa baryo na yan. Oy sige, ihatid na kita sa pupuntahan mo para matiyak kung maayos kang makakarating sa bahay ng kakilala mo. Delikado kasi ang lugar na ito Ay teka, ano bang pangalan ng taong sadya mo? Lalong nataranta ang babae sa tanong niya. Kahit hindi naman mainit, tagaktak na ang pawis nito sa noo. Habang nakatitig sa babae, nakaramdam siya ng panganib. Paglingon niya sa kanyang kanan, naroon ang isang taong nakatayo, nakaharap sa kanila. Nasundan nila ako. Tulungan mo ako, mister. Kilala mo ba siya? Pakiusap, tulungan mo ako. Huwag mo ko ibibigay sa kanya. Huwag ka matakot, akong bahala sa kanya. Tumiim ang anyo ng binata. Dama niya ang matinding takot sa babaeng buntis. Kulang na lang ay magtago ito sa kanyang likod. Humakbang siya palapit sa taong kinatatakutan ng babae. Ilang dipan na lang ang layo niya rito nang mag-angat ito ng paningin. Naningkit ang mga mata ng binata nang makumpirma ang hinala. Huwag mo nang tangkayin kung ano man yung binabalak mo. Umangil naman ito bago humakbang paatras. Kita sa mga mapupulang mata nito ang pagbabanta. Nang mawala ito, tsaka niya binalikan ang babaeng buntis. Sapo nito ang tiyan habang nakabalatay ang matinding pangamba sa mukha. Huwag ka na matakot, wala na siya. Maraming salamat, mister. Hindi kita pwedeng pabayaan na lang dito. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ihahatid na kita sa pupuntahan mo. Ang totoo niyan, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala naman talaga akong kakilala sa lugar na yan Gusto ko lang makalayo. Pero tingin ko, hindi na rin ako ligtas sa lugar na bala kong puntahan. Bahagya namang nagulat si Noel sa sinabi nito. Lumingon siya sa nag-iisang driver ng tricycle sa pila. Sumenya siya rito na hintayin na sila. Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa akin. Huwag kang matakot sa akin. Gaya nga ng sinabi ko kanina, kilala akong albularyo. Maayos kang makakapagpahinga sa bahay ng tiyuhin ko. Pero hindi naman tayo magkakilala. Paano kung... Ako si Noel, isang albularyo.
Kilala ko sa amin kaya huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Napatitig na lang ang babaeng buntis kay Noel sa paulit-ulit nitong pagpapakilala sa sarili para lang mapanatag siya. Naroon na rin ang pag-aalinlangan sa mukha nito nang tumango ito. Pinauna na niya ito sa pagakbang papunta sa tricycle. Nang makapasok ito sa loob, pumwesto naman siya sa likod ng driver. Habang tumatakbo sila, laman ng isip ng binata kung sino ang misteryosang babaeng buntis. Pagdating sa tapat ng bahay ng tiyuhin, inilalayan niya ang babae na makapasok sa bahay. Kitang-kita pa rin sa mukha ang takot na magtiwala. Sino ang kasama mo dito? Ang tiyuhin ko pero hinatid ko siya kanina sa kabilang bayan. Di tayo lang ang nandito ngayon. Bakit hindi mo kaagad sinabi? Alam kong mahirap sa iyo magtiwala, pero wala ka namang pagpipilian eh. Hindi naman kita pwedeng iwan na palaboy-laboy dyan sa daan. Wala ka naman palang ibang pupuntahan. Hindi ako patutulugin ng konsensya ko kung iiwan kita doon. Pasensya ka na kung sa kabila ng tulong mo parang lumalabas na wala pa akong utang na loob. Mahirap lang talaga na magtiwala sa panahon ngayon eh. Hindi ko yan iniisip. Natural lang na hindi ka basta-basta magtitiwala. Ang gusto ko lang mapalagay ang loob mo kahit papaano dito sa bahay. Salamat ako nga pala si Reyna. Ang ganda pala ng pangalan mo eh. Gutom ka na ba? Pwede bang makahingi ng tubig? Kanina pa kasi ako nauuhaw eh. O sige, teka lang, ikukuha lang kita. Habang naghihintay sa pagbabalik ng binata, inilibot muna ni Reyna ang paningin sa paligid. Napako ang pansin niya sa eskaparate na puno ng mga garapon na pinaglalagyan ng mga halamang gamot. Oh, eto ng tubig mo. Ito bang ginagamit mo sa panggagamot? Oo, yan nga. Pamilyar ka ba sa mga halamang gamot na yan? Hindi Wala akong alam sa mga yan. Inabot niya muna ang baso ng tubig at inisang lagok bago muling nagtanong. Di, marami ka nang nagagamot pala. Ano mga ginagamot mo? Mabisa ba talaga yung mga nasa garapon na yan? Iba-iba ang ginagamot ko. Hindi pangkaraniwan ang mga gamot na nasa eskaparate. Ang iba dyan, nagmula pa sa ibang lugar. Talaga? Maari mo kaya akong tulungan? Oo naman. Ano ba ang sakit mo? Wala akong sakit, pero gusto kong mawala ang sanggol na ito sa sinapupunan ko. Kaya mo ba? Ha? Hindi kita maintindihan. Gusto kong mawala ang batang ito. Ayoko sa kanya. Kailangan siyang mawala. Teka. Uminahon ka. Pwede mo bang sabihin kung bakit gusto mong mawala yung sanggol na yan? Alam mo bang kasalanan sa Diyos yung gusto mong mangyari? Mas kasalanan kung bubuhayin ko ang batang ito. Hindi kasalanan ng batang yan kung nabuo man siya. Hindi tama na ibuntun mo sa kanya yung galit mo. Hindi ka ba pinanagutan ng ama ng batang yan? Kaya gusto mo siyang mawala? Bunga ng pagsasamantala ang batang ito. Hindi ko ginusto ang nangyari. Humakbang si Noel sa babae. Gusto sana niya itong yakapin pero pinigilan niya ang sarili. Inilalayan na lang niya ang babae na makaupo. Pakiwari niya kasi, anumang sandali ay matutumba na ito dahil sa labis na hinagpis. Naiintindihan kita. Pero sana, maunawaan mo rin na walang kasalanan ng bata. Hindi mo kasi ako naiintindihan Halimaw ang ama ng batang ito. Magiging halimaw din siya kapag lumabas. Napakahayop niya. Alam ko na mahirap ang pinagdaraanan mo. Pero sa tatay ng bata ka lang dapat magalit, huwag sa bata. Pasensya na pero hindi kita matutulungan para mawala ang sanggol na yan. Ayoko maging kasangkapan mo para
pumatay ng isang inosenteng sanggol. Hindi mo kasi ako naintindihan eh. Ang alam ko lang, matindi ang galit mo sa taong gumawa niyan sa'yo. Tumigas ang anyo ni Reyna. Maras din niyang pinahid ang mga luhang naglandas sa kanyang pisngi. Matiim din niyang tinitigan ang binata at saka nagsalita. Dinukot ako at ang boyfriend ko habang nagbabakasyon sa isang resort na malapit sa dagat. Dinala kami sa isang isla. Pinatay nila ang boyfriend ko at kinain ito. Ako, ginawa nilang alay sa kanilang pinuno. Alam mo kung ano sila? Mga aswang sila! Anong sinabi mo? Mga aswang? Oo, tama ang narinig mo. Aswang ang tatay ng batang ito. Pinuno ng tribo ng mga aswang. Kaya hindi dapat ito mabuhay. Hindi ako papayag na ako maglabas ng susunod na pinuno nila. Paano ka nakatakas? May mangingisda na napadpad sa laot. Humingi ako sa kanya ng tulong. Nung una, ayaw niya akong tulungan dahil sa pag-aakalang aswang din ako. Sa huli, nakumbinsi ko rin siya. Dinala niya ako sa bahay nila. Tinulungan ako nilang mag-asawa. Sinabi nilang hindi ako maaari magtagal sa lugar nila. Balang araw, matutuntun din ako at lalong nagdadalang tao ako sa pinuno ng aswang. Kung saan-saan ako napadpad para lang takasan sila. Wala na rin akong pamilya na maaaring hinga ng tulong. Sa bayampunan ako lumaki at nagkaisip. Parang umurong ang dila ni Noel. Hindi siya makaapuhap ng tamang sasabihin. Pagkahabag ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon sa babae. Galit naman sa mga lumapastangan dito. Pinagpahinga niya muna ang babae sa kanyang silid. Samantala, siya ay naiga na lang sa mahabang upuan na yari sa kawayan. Nilatagan lang niya yon ng manipis na sapin. Malapit na mag-umaga ay hindi pa rin siya nakakatulog. Hindi dahil sa hindi siya sanay sa matigas na higaan, kundi hindi siya dalawin ng antok dahil laman ng isip niya si Reyna at ang pinagdaraanan nito. Biling baliktad muna siya bago siya iginupo ng antok. Mataas na ang sikat ng araw nang magising siya. Napabalikwas siya ng gising. Agad niyang tinungo ang silid ni Reyna. Mahimbing pa rin itong natutulog. Nakahinga naman siya ng maluwag at saka nagtungo na sa may kusina para maganda ng almusal. Sakto naman na nakapagluto na si Noel nang magising ang babae. Pasensya na kung natanghali ako ng gising. Nakakaya naman sa iyo. Uy, wala yon. Buti nga't nakatulog ka na maayos eh. Tingin ko kasi sa iyo wala pang maayos na tulog. Nangangalumata ka kasi. Ay nako, sinabi mo pa. Pakiramdam ko kasi gabi-gabi akong binabangungot eh. Pero alam mo, kagabi, pagiga ko, naging panatag ako at wala akong nararamdaman na takot na baka pagising ko nasa puder na ulit ako ng mga aswang na yon. Gusto kong maging panatag ang paglalagi mo rito. Hindi ko hayaan na mapahama ka. Kaya lang, hindi ako maaari magtagal dito. Masyadong delikado. Saan ka naman pupunta? Sabi mo nga, wala ka ng ibang pamilya. Ayoko lang kasi na madamay ka. Lahat ng mga taong kumupkup sa akin napahamak. Ako may kasalanan. Huwag mo kong alalahanin, ano? Walang masama mangyayari sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Ang intindihin mo na lang, sa ngayon ay ang sarili mo at yung ipinagbubuntis mo. Kailangan mong maging malakas at malusog. Umiwas naman ng tingin ng babae. Nahalata naman ng binata na hindi ito naging komportable. Kaya binago na lang niya ang usapan. Niyaya na rin niya itong kumain. Napansin ni Noel na tamilmil kumain ang babae. Tila malalim din ang iniisip nito. Naiilang ka ba na tayo lang dalawa sa bahay na ito?
Ang totoo niyan inaalala kita eh. Ano na lang ang iisipin ng mga taga rito kapag nakita nila ako? Pwede naman na palabasin natin na nobya kita na inuwi kita dito sa bahay. Alam kasi ng iba rito na sa ibang bayan ako naglalagi noon. Kaya iisipin nila na nagkaroon ako ng nobya doon, di ba? Hindi kaya nakakaya sa'yo? Sobrang naabala na nga kita eh. Hindi ka abala sa akin. At saka, kahit sino tutulungan ko sa ganyang kalagayan. Tulad ng sayo. Maraming salamat ha. Tatanawin kong utang na loob ang ginagawa mong ito sa akin. Ngumiti lang si Noel rito. Naalala bigla ang pinag-usapan nilang magtiyo. Iniisip niya kung ano kaya ang magiging reaksyon nito kapag nakita ang babae pag-uwi nito. Napatitig siya sa babae na abala na sa pagkain. May palagay siya na babaguhin nito ang takbo ng buhay niya. Wala sa loob na napangiti na lang siya. Sa ilang araw na pananatili ni Reyna sa poder ng binata, mas lubos pa niyang nakilala ito bilang mabuting tao. Marami rin ang nagpupunta doon para magpagamot. May kakayahan ka palang manggamot ng mga sinapian? Lahat ng sakit kaya kong pagalingin. Huwag lang siguro sa puso Wala naman talagang gamot pagdating sa nasaktang puso eh. Ikaw lang ang tangi makakagamot sa nararanasan mong kabiguan. Nagbago na ba ang isip mo tungkol sa dinadala mo? Ang totoo niyan, naguguluhan ako eh. Ilang buwan ko rin kasing pinag-isipan na ipatanggal ito. Pero hanggang sa lumaki na lang hindi ko nagagawa. Nadadala ka lang kasi ng galit mo Pero alam ng puso mong ina na mahal mo ang sanggol na yan. Ay, siguro nga. Pero hindi ko alam kung magiging mabuting ina ba ako kung sakali kapag nailabas ko na yung sanggol na ito. Magagawa ko ba siyang malin kung araw-araw niyang ipapaalala yung bangungot na naranasan ko? Walang ina na hindi kayang mahalin ng sariling anak. Alam kong mabuti kang tao, kaya naniniwala ko na kaya mo siyang mahalin. Ay, sana nga. Tama ka. Ibig bang sabihin yan, hindi mo na itutuloy yung balak mong pagpapalaglag? Hindi na. Bahala na kung ano ang mangyayari sa amin. Huwag ka mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan na magiging anak mo. Ngumiti naman si Reyna pero bakas pa rin sa kanyang mukha ang lungkot. Isang araw, isinama ni Noel sa bayan ng babae para mamili ng mga gamit nito at sa magiging anak. Ilang piraso lang kasi ang dala nitong damit na luma na at butas-butas pa. Maraming salamat ha. Hindi ko na alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ginagawa mo Sabi ko naman sa iyo di ba? Huwag mong isipin yon. Hindi naman ako naghihintay ng kapalit Habang nandito ako na lang muna siguro yung bahala sa lahat ng gawain dito sa bahay. Kahit doon man lang makabawi ako sa'yo. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan gawin yun, no? Pero, sige, ikaw ang bahala. Baka kasi naiinip ka na din. Simula nang dumating si Reyna sa bahay na yon, ito na ang gumagawa ng pagluluto at paglilinis. Maging ang paglalaba ay inako na rin ito. Isa lang ang ikinabahala ni Noel, ang malimit na pagbisita ng mga alagad ng dilim sa kanilang bahay. Pero hindi naman sila basta makalapit sa babae dahil sa kanya. Isang araw, naisipan ni Noel na bakuran ang buong paligid ng kawayan. Hindi niya rin inaasahan ang pagdating ng kanyang tiyuhin. Chong! Akala ko matagal pa kayo bago bumalik. Huwag niyong sabihin na nainip kayo Wala bang alak doon? Bakit gulat na gulat ka yata nang makita ako? Hindi ka ba natutuwa na umuwi na ako? Tsaka, bakit ka naglalagay ng bakod? Buti nga po at bumalik na kayo. Mamaya ko na po ipapaliwanag. Tara po muna sa loob. Hindi mo na ako kailangan sabihan pa. Papasok ako at bahay ko naman to. Parang may nagbago yata sa bahay na ito
Saktong pagpasok nila ay ang paglabas naman ni Reyna sa kusina. Pareho pang nagkagulatan ng dalawa. Si Mang Jose ang unang nakabawi sa kabiglaan. Hinagod pa nito ng nanunuring tingin si Reyna at nagtagal sa umbok niyang tiyan. Nawala lang ako ng ilang linggo Nag-uwi ka na kagad ng asawa. At buntis na. Bakit wala ka man lang yatang nababanggit sa akin noon bago ako umalis? Chong, mali po kayo ng iniisip nyo Hayaan nyo po ako magpaliwanag. Aba, umpisahan mo na at mukhang mahaba-haba itong pagpapaliwanagan na ito. Nagpaalam naman si Reyna na babalikan ang niluluto sa kusina. Hinayaan naman ito ni Noel habang nagtataka ang kanyang tiyuhin. Umupo naman si Mang Jose sa pang-isahang upuan habang hindi hinihiwalay ang tingin sa pamangkin. Si Noel naman, huminga muna ng malalim bago ipinagtapat ang lahat sa tiyuhin. Kawawa naman pala yung batang yan. Mabuti at nagawa niyang tumakas. Bibihira ang ganong pagkakataon na makakaalis sa isla na yon. Alam niyo po ba yung isla na yon, Chong? Oo. Minsan na akong nakarating sa lugar na yon. Hindi ko na ulit naisipan pang bumalik. May mga gabi po na nananaginip pa rin siya Naririnig ko yung paghihirap niya. Mukhang malaking papel ang gagampanan ng babaeng yan sa buhay mo Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi lang pagkakataon ang pagtatagpo ng landas ninyo. Sadya kayong pinagtagpo. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Ay nako, mahirap ipaliwanag. Pero mukhang siya ang naglalapit sa iyo sa totoo mong misyon sa buhay. Sasagot pa sana si Noel nang biglang lumabas muli si Reyna sa kusina. Sinabi nitong handa na ang pananghalian. Pagkatapos ay mabilis na rin itong tumalikod. Tahimik naman na sumunod si Mang Jose. Si Noel naman ay napaisip ng malalim sandali sa sinabing yun ng tiyuhin. Magkakaharap silang tatlo sa hapagkainan ng mga sandaling yon. Nakayuko lang si Reyna. Halata rito na nahihiya sa harap ng matandang lalaki. Sinabi na lahat ni Noel ang tungkol sa nangyari sa iyo. Tama lang na dumito ka muna. Mas mapoprotektahan ka niya kung nandito ka. Ituring mo ng bahay mo ito. Huwag ka na mahiya sa akin. Kung hindi naman kalabisan ituring mo na rin akong parang ama mo. Hindi na kasi ako nagkaroon ng pamilya kaya parang anak ko na itong si Noel. Maraming salamat po sa inyo, Mang Jose. Tama po pala ang sinabi ni Noel. Sobrang bait po ninyo. Tiyong na lang, iha. Oo nga pala. Kailan pala ang kabuanan mo? Hindi ko po alam Ha? Bakit hindi mo alam? Baka mamaya kabuanan mo na pala. Kailangan kasi natin maalaman para mapagandaan. Wala kasi ditong kumadrona. Kailangan pa natin sunduin sa kabilang baryo. Ganun po ba? Pasensya na ho. Hindi ko po talaga alam Kahit po kasi kailan hindi ako nagpatingin sa doktor o kahit sa health center. Ang totoo niyan, gusto ko po kasing ipalaglag tong sanggol na ito noon Ang tingin ko sa laki ng tiyan mo baka kabuanan mo na nga. Di bale. Papasabihan ko na lang yung anak no na dito nakatira. Huwag mo na sanang pag-isipan ng hindi maganda ang sanggol sa sinapupunan mo, ha? Pasensya na po sa abala talaga. Pati kayo namumroblema sa ipinagbubuntis ko. Nako, huwag mong isipin na abala kayo sa amin ang magiging anak mo. Sige na, kumain na tayo. Lalo ka na, kumain ka na marami. Kailangan mo yan. Kiming ngumiti naman si Reyna sa matandang lalaki. Naging panatag na rin siya kahit papaano na malaman na mabait pala ang matandang lalaki. Pagkatapos makapagligpit ng pinagkainan, nagpaalam naman si Reyna na magpapahinga muna ito. Niyaya naman ni Mang Jose ang pamangkin sa labas ng bahay. Gusto niya kasing makausap ito nang hindi naririnig ng babae. Chong, tungkol po saan yung pag-uusapan natin? Sa pagtigil po ba ni Reyna dito sa atin? Hindi. Tungkol sa araw ng panganganak ni Reyna.
Baka po pwede na natin kausapin yung kumadrona. Baka alam niya kung kailan manganganak si Reyna. Kung totoo ang sinasabi mo na ang ama na ipinagbubuntis niya ay ang pinuno ng mga aswang, malamang sa kabilugan ng buwan ang itinakda ng kanyang panganganak. Kaya humanda ka sa gabing yon. Hindi magiging madali ang araw na yon. May isa pa nga po pala akong gustong sabihin. Simula nang dumating si Reyna dito parati nang may bumibisita dito tuwing hating gabi. Habang tumatagal kasi, lalong bumabango sa kanila ang amoy ng ipinagbubuntis ni Reyna. Asahan mong dadagsa pa sila sa mga susunod na gabi. Huwag po kayo mag-alala. Handa po ako anumang oras. Hindi ko hahayaan na masaktan nila ang mag-ina. Hindi na ako papayag na maranasan muli ni Reyna yung pagdurusa sa piling ng mga aswang. Paalala lang, iho. Hindi mo pa lubusang kilala ang babaeng yon. Ayoko lang na masaktan ka sa bandang huli. Umiwas naman ng tingin si Noel sa nais ipahiwatig ng tiyuhin. Nang mga sumunod na araw, naglagay ng mga pangontra sa paligid ng bahay si Noel. Talaga bang mabisa ang mga yan? Oo naman. Subok na namin to, no? Pasensya na. Wala kasi akong alam sa mga ganyan Saan ka ba tumira pagkatapos mong lumabas ng bahay ampunan? Sa edad kong 18, nakipagsapalaran na ako sa Maynila. Kung ano-anong trabaho yung pinasok ko para mabuhay. Yung huling trabaho ko sa restaurant na pag-aari ng mga magulang ng boyfriend ko. Waitress ako doon at doon kami nakakilala. Alam mo, naging masalimuot din ng buhay pag-ibig ko Tutol ang mga magulang niya sa akin kaya naisipan namin magpakalayo-layo. Kung sinunod ko nga lang sana at tinanggap ang pera ng mga magulang ng boyfriend ko, hindi ko sana sasapitin ng ganong kahayupan. Nag-umpisa na namang tumulo ang mga luha ni Reyna. Niyakap naman ni Noel para kahit papaano'y maibsan ang nararamdaman niya. Ang mahalaga, naging matapang ka para makatakas ka sa impyanong lugar na yon. Pero habang buhay ko namang dadali ng bangungot na yon. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita para makabangon muli sa mga nangyari sa'yo. Salamat. Alam mo ba nung gabing yon? Nawawalan na ako ng pag-asa. Gusto ko na lang maglao. Pero dumating ka at sinagip ako. Sabi nga ni Chong sinadyang mag-cruise sa mga landas natin. Maring tama siya. May kanya-kanya tayong papel na gagampanan sa isa't isa. Napatitig na lang si Reyna sa binata. Hindi niya kasi alam kung paanong tutugon sa sinabi nito. Nang mga sumunod na araw, tuluyan nang naging panatag ang kalooban ni Reyna. Madalang na rin siyang nananaginip ng masama. Minsan, naiwan siyang mag-isa sa bahay. May isang matandang babae ang nakiinom sa kanya. Panay ang titig nito sa kanyang tiyan sabay ngingiti ng makahulugan. Nang dumating si Noel, agad na umalis sa matandang babae. Oh, sino yon? Ang nakiinom lang. Hindi ko kilala Hindi siya taga rito. Iba ang kutob ko sa matandang yon. Sa susunod, huwag kang basta-basta na lang makikipag-usap sa taong hindi mo kilala, ha? Kaya lang naman ako nakipag-usap kasi inabutan niya akong nasa labas. Nahiya naman ako na wag bigyan ng tubig. Mukhang uhaw na uhaw siya Malayo pa daw ang pinanggalingan niya. Kailangan mag-ingat ka pa rin. Lalo na kapag wala ako sa tabi mo. Oo, sige. Tatandaan ko ang sinabi mo. Pasensya na. Napapahinga na lang ng malalim si Noel. Bago niyaya ang babae na pumasok sa loob ng bahay. Araw ng Sabado. Niyaya ni Reyna ang binata na pumunta sila sa Tianggi sa bayan. Gusto raw nitong mamili ng mga kakailanganin nito sa panganganak. Pinaunlakan naman siya ng binata at laking tuwa rin nito dahil batid nitong tanggap na niya ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Pagdating doon, agad na tinungo nila ang mga tindahan ng gamit sa mga bagong silang. May 2 oras din silang nag-ikot-ikot.
Nang mapagod, nagaya na rin na magmeryenda muna sila ng binata. Habang kinukuha ang order nila ng binata, naghihintay naman siya sa lamesa nila. Naagaw ang atensyon ni Reyna sa isang matangkad na lalaki na may kaputian. May kaakbayong babae. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Nang maglakad ang mga iyon palayo, wala sa loob na napatayo na lang siya. Sinundan niya ang mga iyon hanggang sa mga nakaparadang sasakyan. Kitang-kita niya ang paglalambingan ng mga ito. Hindi na niya napansin ang pag-agos sa mga luha niya. Naguguluhang tumalikod siya at naglakad pabalik. Nakasalubong naman niya si Noel na labis na nag-aalala sa kanya. Oh, anong nangyari? Saan ka galing? Bakit ka umiiyak? Nakita ko siya. Buhay na buhay siya. Paanong nangyari yun? Pinatay at kinain siya ng mga aswang na yun. Hindi ko maintindihan. Ang tinutukoy mo ba yung boyfriend mo? Baka naman kamukha lang niya. Hindi ako maaaring magkamali. Siya yun. Ang lalaki nakita ko ngayon. May nunal siya sa kanang pisngi. Katulad ng sa boyfriend ko. Mabuti pa umuwi na tayo. Baka pagod ka lang. Hindi ka ba naniniwala sa akin na siya yun? Baka siya nga. O nagkakamali ka lang. Basta, sa bahay na lang natin yung pag-usapan. Inakay na niya ang babae. Nagpatianod naman ito sa kanya. Pagdating sa bahay, nagkulong na sa silid ang babae. Bakit mugto yata yung mata ni Reyna nang dumating kanina? Naguguluhan din po ako . Pero sabi niya, nakita daw niya yung boyfriend niyang pinatay ng mga aswang. Ano ka mo? Baka kamukha lang niya. Yun nga din po ang sinabi ko. Pero sigurado daw siya na yun ang boyfriend niya . Bantayan mo na lang siya palagi. Baka kung ano pa yung magawa niya. Delikado na sa kalagayan niya ang sobrang pag-aalala. Opo, Chong. Sige po, ako na pong bahala sa kanya. Nang mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang pagiging matamlay ni Reyna. Tamilmil din ito sa pagkain. Minsan, naiwan siyang mag-isa sa bahay. Sinamantala niya yung para pumunta ng bayan. Nagbabaka sakali siyang makitang muli ang boyfriend na inaakalang patay na. Inadya naman ang pagkakataon. Nagkita sila nito. Bakas din ang matinding pagkabigla sa lalaki nang makita siya. Umamin nito kalaunan na pakana ng mga magulang ang nangyari. Kasapi di umano ang mga magulang sa kulto ng mga aswang. Para mapaglayo sila, siya ang ginawang alay ng mga ito. Hayop! Hayop! Wala kayo kasing sama! Mga walang hiya kayo! Sana hindi na lang kita minahal! Sana hindi na lang kita nakilala! Sinira niyo ang buhay ko! Kinuha niyong bangungot! Hinayaan lang siya ng lalaki. Hindi nito sinalaga mga kamay niya sa paghataw dito hanggang mapagod siya. Napaluhod na lang pagkatapos si Reyna sa matinding galit na nararamdaman sa ginawang panloloko nito. Bago sila maghiwalay, kinausap siya ng lalaki na handa siyang tanggapin muli. At sa pagkakataong yon, lalayo na sila at hindi na magpapakita sa mga magulang nito. Umuwi na gulong-gulo ang isip ni Reyna. Pagdating sa bahay ay wala pa ang magtiyuhin. Inilihim na lang niya ang ginawang pakikipagkita sa boyfriend. Pinilit din ni Reyna na ibalik ang sigla kapag kaharap si Noel at ang tiyuhin nito. Oh, mabuti naman maayos ka na. Alam mo bang sobra kaming nag-aalala sa iyo? Pasensya ka na kung pinag-alala ko kayo. Sobrang naapektuhan lang talaga ako . Wala yun. Itatanong ko lang kung ano ang plano mo sa lalaking yun. Ay naku, bahala na siya sa buhay niya. Ayoko na rin siyang makita pa kahit kailan. Huwag na lang natin siyang pag-usapan. Gusto ko na lang kalimutan yung nangyari sa akin. Kasama na siya.
Gusto ko na lang harapin ang bagong kabanata ng buhay ko, kasama ng anak ko. Yan. Okay yan. Huwag mo nang pag-aksayan ng panahon ng nakaraan. Move forward nga, di ba sabi nila? Maging positibo at matatag ka para sa anak mo. Ikaw ang nagturo sa akin ng maraming bagay. Isa na roon ang maging matapang. Kaya kung ano ako ngayon, dahil yun sa'yo. Tumango-tango naman si Noel. Nang mga sumunod na araw, bumalik na ang sigla ni Reyna. Hanggang dumating ang araw ng panganganak nito. Umaga pa lang ay panay na ang hilab ng tiyan ni Reyna. Dumating na rin ang komadronang si Aling Sita. Palakad-lakad si Noel sa may sala nang mapansin ng matandang babae na kausap noon ni Reyna. Lumabas ng bahay si Noel pero wala na doon ang matandang babae. Ang bilis naman niyang mawala. Saan kaya nagpunta yun? Huwag lang siyang magkakamali. Inabot na ng gabi ay hindi pa rin nailalabas ni Reyna ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Panay lang ang iri nito. Sa kalagitnaan ng gabi, may bagay na bumagsak sa taas ng bubungan ng kanilang bahay. Halos mayupi ang yero sa bigat nun. Kinuha agad ni Noel ang itak. Walang pag-aalinlangan na lumabas siya ng bahay. May aso, pusa at baboy ramo ang nasa labas. Lahat sila nag-aabang sa tila may rasyon ng pagkain. Pinagmumura yun ni Noel. Umalis na kayo! Kung ayaw niyong umuwi walang ulo! Galit na nag-angila ng mga ito. Ang pusang itim ay akmang susugod sa kanya nang mahagip ito ng kanyang itak. Nasugatan niya yun sa binti. Agad yung nagpalit anyo bilang matandang babae. Matalim yung nakatingin sa kanya. Kahit matanda ka, hindi kita sasantuin! Nanlilisik ang mga mapupulang mata ng mga ito habang nakatingin sa binata. Hindi naman nagpasindak ang binata. Humakbang pa siya palapit sa mga ito. Nagsiatrasa naman ang mga ito hanggang lumayo at tuluyan ng nawala sa dilim. Nang papasok na siya sa loob ng bahay, tsaka naman niya narinig ang matinis na pagpalaho ng sanggol. Napangiti naman si Noel at nagmadali nang pumasok sa loob ng silid na yon. Naabutan niyang pinuputol ni Aling Sita ang pusod ng sanggol na lalaki. Si Reyna naman ay baka sa matinding hirap na pinagdaanan. Basa din ito ng pawis at nanlulupaypay. Bahagya itong umiti nang makita siya bago ipinikit ang mga mata. 2 araw na mula nang makapanganak si Reyna, nagkaroon ng kulay ang bahay na yun simula ng pagdating ng anak ng babae. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin binibigyan ng pangalan ng anak mo ah. Wala ka pa rin bang maisip? Sa'yo ko na ipaubaya yung pagbibigay ng pangalan sa kanya. Ha? Sigurado ka? Ikaw ang nanay niya. Oo nga, pero utang niya ang buhay niya sa'yo. Kaya tama lang na ikaw ang magbigay ng pangalan sa kanya. Sige. Kung yan ang gusto mo. Teka, ano kayang magandang ipangalan sa kanya? Nag-iisip naman si Noel habang nakatitig sa sanggol na mahimbing na natutulog. Hindi na niya napansin ang lungkot na gumuhit sa mukha ni Reyna. Ang parang maiiyak nitong mga mata. Alam ko na. Ismael. Katulad ng pangalan ng itay. Ano, maganda ba? Maganda. Bagay sa kanya. Lalaking-lalaki ang dating. Parang tunog matapang. Talaga? O sige, simula ngayon, Ismael na ang pangalan mo, baby ha. Marami akong ituturo sa iyo paglaki mo. Hihilingin ko sana na malin mo siya na parang ikaw ang ama. Huwag mo siyang pababayaan. Okay lang? Oo naman no. Kahit hindi mo sabihin yan, mamahalin ko talaga ang sanggol na ito na parang anak ko. Aalagaan ko kayo mag-ina. Ibibigay ko ang buhay ko para maprotektahan kayo. Napapikit na lang ng mariin si Reyna sa mga sinambit ng binata. Pilit niyang pinipigilan ng maiyak na mga sandaling yon. Salamat.
Hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng mga kabutihan mo. Ninyo ni Chong. Uy, wala na akong narinig sa'yo kundi puro salamat. Tungkulin ko na kayong mag-ina simula ng gabing nag-cruise ang mga landas natin. Kaya kung pwede, yan na yung huling maririnig ko na pagpapasalamat mo, ha? Oo. Ito nang huling maririnig mo na magpapasalamat ako. Ngumiti naman si Noel sa babae bago muling itinuon ang paningin sa sanggol. Parang sasabog ang puso ni Reyna ng mga sandaling yon. Paulit-ulit niyang sinasambit sa kanyang isipan ang paghingi ng kapatawaran sa kanila. Siya nga pala, pupunta ako sa bayan. Bibili ako ng pata ng baka. Gagawin kong bulalo. Mainam daw yun para sa bagong panganak eh. Tsaka sandali lang naman ako doon. Baka mamaya nandyan na rin si Chong. Kukuha lang daw siya ng mga tanim niyang prutas eh. Sige, mag-iingat ka ha. Nang makalabas ng bahay ang binata, hindi na rin nag-aksaya ng panahon si Reyna. Kinuha niya ang maliit na bag na dala niya noon. Naglagay lang siya ng ilang damit doon. Patawarin mo ko, anak. Hindi kita maaaring isama eh. Ipinapaalala mo lang ang bangungot na nangyari sa akin. Sana balang araw, makuha mo akong patawarin sa pag-iwan ko sa iyo. Patawad, anak. Patawad. Hinagkan pa niya sa noo ang sanggol, bago kinuha ang nakatuping papel at itinabi rito. Mabigat ang mga hakbang na lumabas siya ng silid. Hindi na siya lumingon at mabilis lang lumabas ng bahay. Pagbaba pa lang ng tricycle, naririnig na ni Noel ang pagpalaho ng iyak ng sanggol. Mabilis na siyang pumasok sa loob ng bahay. Naabutan niyang karga ng tsuhi ng sanggol. Basta na lang niyang inilapag ang mga pinamili sa upuan at lumapit sa mga ito. Oh, Chong, bakit po umiiyak yung bata? Naabutan ko na lang siyang pumapalaho ng iyak eh. Si Reyna po, nasa banyo po ba? Binuhat ni Noel ang sanggol. Tumahan naman ito kaagad. Mukhang gustong-gusto ka niya. Haba, kanina ko pa siya pinapatahan ayaw tumigil sa pag-iyak. Baka po kasi nagugutom na siya. Hindi pa kaya tapos magbanyo si Reyna? Ay, iho. Wala na si Reyna. Dumating ako na wala na siya. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin wala na siya? May sulat siyang iniwan. Binundol ng matinding kaba si Noel habang nakatitig sa puting papel na nakatupi. Dahan-dahan niya yung kinuha at pumasok sa silid. Inilapag niya muna ang sanggol sa papag. Sa nanginginig na kamay, binasa niya ang sulat. Halos mapunit ang papel sa paglamukos niya. Hindi na rin niya napigilan ang pagtulo ng mga luha. Parang sasabog ang dibdib niya sa sobrang paninikip nun. Sapo ng dalawang kamay ang muka habang umiiyak. Siguro hanggang ngayon hindi pa din niya matanggap ang nangyari sa kanya. Naisip niya siguro na laging ipapaalala ng batang niya ng nangyari sa kanya. Pero walang kasalanan ng sanggol eh. Akala ko pa naman naliwanagan na yung isip niya. Natanggap na niya yung nangyari sa kanya. At handa na siyang magbagong buhay kasama ng anak niya. Maaaring itinago lamang niya ang tunay na nararamdaman niya sa atin. Baka talagang plano niya noon pa na iwan dito yung sanggol pagkapanganak niya. Siguro nga. Baka nagbago yung isip niya nang makita niya ulit yung lalaking yun. Iniwan niya yung sanggol para lang wala nang hadlang sa kanila. At baka sumama na siya doon. Wag mo muna siyang husgahan. Hindi naman natin alam ang totoong nangyari sa kanya eh. Sigurado ako sa hinala ko. Nagbago lang siya simula nang makita niya yung boyfriend niya ulit eh. Napahilamos na lang si Noel sa sariling muka. Hindi niya maaring dayain ang kutob niya. Masakit din sa kanya ang pag-alis ng babae.
Pakiramdam niya, pinagtaksilan siya nito. Nang sumunod na mga araw, hinanap ni Noel si Reyna. Nagbabakasakali pa rin siya na nasa malapit pa rin ito. Pero tuwi na, umuuwi siyang bigo. Alam mo, tigilan mo na yung ginagawa mo. Hindi mo na siya makikita pa. Baka nga sa mga sandaling ito nasa malayo na siya. Kaya mabuti pa sumuko ka na. Ilaan mo na lang ang oras mo sa sanggol. Mas kailangan kanya. Lalo na't iniwan na siya ng kanyang ina. Marahan na lang na napatango-tango si Noel sa mga sinabi ng tiyuhin. Nang gabing yon, nagising si Noel na may nararamdaman siya sa paligid. Agad siyang lumabas ng silid. Naabutan niya ang kanyang tiyuhin sa sala. Walang kaabog-abog, sinira ng mabangis na hayop ang pader. Naglalaway ito habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanila. Ako na bahala sa kanya. Protektahan mo ang bata! Tumalima naman ang binata. Pagpasok niyang muli sa silid, naabutan na niyang kagat-kagat ng isang dambuhalang aso ang telang nakabalot sa sanggol. Bitiwan mo siya, halimaw! Agad niya itong hinataw ng itak na hawak. Nabitiwan naman ito ang sanggol. Bigla yung nagpalit ng anyo. Nang akma niyang tatagain ay nagwika ito na anak ng kanilang pinuno ang sanggol na iyon. Sandaling napatda si Noel na sinamantala ng aswang para makatakas ito. Lumundag ito sa bukas na bintana. Kinarga naman ni Noel ang sanggol na hindi nagising sa komosyon. Lumabas siya at dinaluhan ng tiyuhin. Ayos lang ako. Ang bata ang pakay nila rito. Hindi na po tayo maaaring magtagal sa lugar na ito, Chong. Kailangan na nating umalis bago pa sila bumalik. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha si Ismael. Sumang-ayon naman sa kanya ang tiyuhin. Hinintay lang nilang magliwanag. Dala ang mga mahalagang gamit, nilisan na nila ang baryo na yon. Nagtungo sila sa isang lugar na walang makakakilala sa kanila. Bagamat nararamdaman nilang nasa paligid lang ang mga kalaban na naghahanap sa sanggol, handa naman si Noel na ibigay ang buhay. Maprotektahan lang ang sanggol na kanyang itinuring na parang isang tunay na anak. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento.